Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa taong 2021 sa isang maliit na karinderya kung saan nagtatrabaho ang isang waitress na nagngangalang Shelly. Lumapit siya sa isang customer para kunin ang order nito. Pero ang paraan ng pakikipag-usap niya rito ay medyo kakaiba. Tinatawag pa niya itong sweetie pie na parang sinusubukan niyang makipaglandian o akitin ito. Nang gabi din na iyon, makikita si Shelly sa labas ng bahay ng lalaking nakausap niya sa karinderya, at tinanong niya kung nasa bahay si Tamara. At dito natin malalaman ang isang mahalagang bagay. Si Shelly ay isa pala sa 3 mamamatay tao, ang nagsusuot ng pinup girl na maskara, at kasing baliw siya ng iba. Ilang sandali lang pagkatapos nito, ang 3 baliw ay kinaladkad ang lalaki palabas. Malakas ang ulan at madilim ang paligid, at walang awa nilang pinatay ang lalaki. Sa eksenang ito, kinumpirma ng pelikula na si Shelly ay isa sa mga baliw na killer. Balik sa kasalukuyang panahon, dito na natin makikita ang isang babaeng nagngangalang Maya. Nang magising siya, napagtanto niyang nasa loob siya ng isang silid sa ospital. May mga nurse at doktor sa paligid niya na sinusubukang pakalmahin siya. Lumalabas na si Maya ay isang survivor. Kahit papaano ay nagawa niyang makatakas at dinala siya sa ospital matapos ang pag-atake ng mga baliw sa kanila. Pero noong gabing iyon, pinatay ng mga killer ang kanyang fiancé sa harap mismo niya. Ang pag-alala rito ay nagpapaiyak kay Maya. Kahit ngayon takot na takot pa rin siya dahil alam niyang nasa labas pa ang mga killer at maaari silang bumalik para tapusin ang sinimulan nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang sheriff na si Rotter, at ang kanyang deputy na nagngangalang Walter sa ospital para tanungin siya. Sinabi ni Maya sa kanila na 3 nakamaskarang tao ang pumatay sa kanyang fiancé. Sa kasamaang palad, wala siyang ideya kung sino sila dahil lahat sila ay may suot na maskara. Kinagabihan, nagtungo si Rotter at si Walter sa karinderya para kumain. Tinanong sila ng manager kung ano ba talaga ang nangyari sa magkasintahan. Ipinaliwanag ni Rotter na isa lang ang namatay habang ang babae ay nakaligtas sa pag-atake at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa sandaling ito, si Shelly ay nasa loob din ng karinderya at tahimik na nakikinig sa usapan. Dahil sa narinig niyang nakaligtas si Maya sa pag-atake, makikita sa kanyang mukha na halatang nagulat siya. Bigla naman may isang matabang babae mula sa bayan ang lumapit kina Rotter at Walter. Sinabi niyang may teorya siya tungkol sa kaso. Ayon sa kanya, posibleng si Maya mismo ang pumatay sa kanyang fiancé. Naniniwala siyang baka ginawa lang ni Maya ang kwento tungkol sa 3 mamamatay tao para iligtas ang sarili at maiwasan ang pagkakaaresto. Maingat na pinakinggan ni Shelly ang bawat salita, at ang lahat ng ito ay biglang nagbalik sa kanyang nakaraan mula sa kanyang pagkabata. Noong nag-aaral pa si Shelly, makikita ang batang Shelly na walang gustong makipaglaro sa kanya. Nakikita siya ng mga ibang bata bilang kakaiba at awkward, kaya madalas siyang naiiwan. May isang babae sa klase nila na lihim niyang kinaiinisan at kinaiinggitan. Kasabay nito, may isang lalaki rin na gustong-gusto niya, pero palagi siyang binubuli ng ibang mga babae at walang gustong makipag-usap sa kanya. Dahil dito, halos mag-isa niyang ginugol ang kanyang pagkabata. Samantala, sa ospital, si Maya ay nakahiga at iniisip ang mga sandaling pinagsamahan nila ng kanyang fiancé. Patuloy na umiikot sa isip niya ang mga alaala. Bigla naman dumating ang nurse na si Danica. Dala ang gamot ni Maya at tinanong kung kumusta na siya. Sinabi ni Maya na okay naman siya, pero may kakaiba siyang tanong kay Danica at tinanong niya kung may alam ito tungkol sa tao na nagngangalang Tamara. Sinabi ni Danica na sa bayang ito madalas may mga usap-usapan tungkol sa isang ghost story na may kinalaman sa isang taong nagngangalang Tamara. Narinig niya lang daw ito noon, pero hindi niya alam ang buong kwento. Dahil dito, mas lalo naguluhan si Maya. Nagsimula siyang magtaka kung bakit paulit-ulit na kumakatok ang mga killer at nagtatanong tungkol kay Tamara noong gabing iyon. Sa kabilang banda, sa labas ng gate ng ospital may makikitang isang babae na nakatayo at may kausap sa telepono, pero sa sumunod na sandali, makikita ang dugo sa salamin, na nagpapahiwatig na maaaring dumating na ang mga baliw sa loob ng ospital, at biglang nagising si Maya mula sa bangungot tungkol sa mga killer. Matapos noon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kapatid na paparating ito para sunduin siya, ngunit na-delay ang flight dahil sa malakas na ulan, kaya maaaring matagalan pa. Matapos mapanood ni Maya ang mensahe, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, may isang babaeng kalmadong nagtanong ng nakakatakot na tanong, at nagtanong kung nandyan ba si Tamara. Nang marinig ito, natigilan siya,
Agad niyang napagtanto na natagpuan na siya ng mga baliw, at bigla siyang nakarinig ng sigaw sa labas ng kanyang silid. Kahit kinakabahan, binuksan ni Maya ang pinto at lumabas sa hallway, pero may mali. Ang lugar ay walang tao at wala ni isang staff ng ospital ang makikita. Sa sobrang takot, sinubukan ni Maya na umalis ng gusali, pero nang makarating siya sa exit, natuklasan niyang nakalock ang pinto, at biglang namatay ang ilaw sa ospital at nalubog ang buong lugar sa kadiliman. Sinubukan ni Maya ang kanyang telepono para tumawag, pero ngayon ay wala ng signal. Bigla niyang nakita ang isa sa mga baliw na si Scarecrow, kaya mabilis siyang pumasok sa isang malapit na silid at nagtago. Ilang sandali lang, pumasok ang baliw na may hawak na palakol at nagsimulang maghanap sa kanya. Palihim na lumabas si Maya at tumakbo papunta sa elevator. Nakapasok siya sa tamang oras, at mabilis na isinara ang pinto. Sinubukan siyang habulin ni Pinup Girl subalit hindi niya na ito maabot. Pagdating ng elevator sa ibabang palapag, may napagtanto si Maya, naiwan niya ang kanyang telepono. Gayunpaman, sinubukan niyang humanap ng ibang paraan para makatakas, pero sa sandaling sumulong siya, muling lumitaw si Scarecrow at hinabol siya gamit ang palakol. Sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Maya para iligtas ang sarili at kinalaunan ay nakarating sa generator room. Doon, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking gas cylinder, umaasang hindi siya mapapansin. Pero nang pumasok si Scarecrow at nakita siya, agad itong umatake. Mabilis na nag-isip si Maya, hinawakan niya ang cylinder at pinakawalan ang gas patungo sa baliw, dahilan para umatras ito sandali. Mabilis siyang tumakbo para tumakas at napunta sa morgue ng ospital. Sa loob, nakita niya ang dalawang bangkay na lalo pang nagpatindi ng kanyang takot, at muli niyang narinig na papalapit na ang baliw. Dahil wala nang ibang pagpipilian, mabilis niyang binuksan ang isa sa mga drawer ng morgue at nagtago sa loob. Pero nang masilip niya ito, nakita niya ang malamig na bangkay ni Ryan, ang kanyang jowa na pinatay ng mga baliw. Pumasok si Scarecrow at nagsimulang maghanap sa loob. Binubuksan ang mga drawer isa-isa, pero biglang may pumasok na staff ng ospital. Sandaling na-distract ang killer, pero walang pag-aalinlangan pinatay niya ang kawawang lalaki gamit ang palakol. Samantala, nanatiling nagtatago si Maya. Matapos ang ilang sandali, inisip niyang baka umalis na ang baliw. Naglakas loob siyang lumabas at maingat na tumakas palabas ng ospital. Tumakbo siya sa kalsada habang malakas ang ulan para makatakas, pero hindi niya alam na nakita siya ng baliw. Makalipas ang ilan sandaling pagtakbo, nakarating si Maya sa isang bahay at sinubukang maghanap ng susi para makapasok. Biglang may matandang babae na lumitaw at tinutukan siya ng baril. Nagtatanong kung sino siya. Ipinaliwanag ni Maya na naghahanap lang siya ng tulong. Subalit biglang binaril ni Pinup Girl ang matanda gamit ang crossbow, kaya bumagsak ito at tuluyan ng kinuha ni Lord. Sa gulat, kinuha ni Maya ang baril at pinaputukan ang baliw, pero hindi ito tumama. Muli siyang tumakbo papunta sa isang horse stable at nagtago. Napansin niyang sinusundan pa rin siya ng baliw, kaya kumuha siya ng pitchfork at nagtago sa likod ng dayami. Nang papalapit na si Pinup Girl sa kanya, bigla siyang umatake at tinusok ang binti nito. Sumigaw ito sa sakit at tumakbo si Maya palayo. Bumalik siya sa bahay at nagtago sa banyo. Pero dumating si Scarecrow at sinimulang wasakin ang pinto gamit ang palakol. Naipasok nito ang kamay at inila si Maya sa buhok. Subalit nakawala siya pero may napunit na bahagi ng kanyang buhok. Nakatakas siya gamit ang bintana at muling tumakbo sa gitna ng ulan. Nakarating siya sa kalsada at nakakita ng sasakyan. Humingi siya ng tulong pero nang silipin niya ito, nakita niyang si Nurse Danica ang driver kasama ang kaibigan nito. Pinapasok nila ang dalaga sa loob ng sasakyan at sinabing ligtas na siya, pero may kutob si Maya na may mali. Nagsimula siyang maghinala na baka sila ang killer, pero sa huli, sumama pa rin siya sa dalawa. Habang nasa daan, nakita nila ang dalawang lalaki na nagngangalang Gregory at Wayne. Dahil sa malakas ang ulan inalok ito ni Danica na sumabay na sa kanila, kaya ang dalawang lalaki ay sumakay sa kotse. Sa sobrang takot, biglang tumalon si Maya palabas ng sasakyan at tumakbo papunta sa gubat para makatakas. Hinabol siya pero nakapagtago siya hanggang sa umalis ang grupo. Kinabukasan, sugatan at pagod, nilinis niya ang sugat at tinahi ito mag-isa kahit sobrang sakit. Samantala, pinakawalan naman ng mga baliw ang isang mabangis na baboy ramo para habulin siya. Habang nagpapahinga nakarinig siya ng kakaibang ingay, at inatake siya ng baboy ramo at kinagat siya nito sa paa, subalit napatay niya ito gamit ang kutsilyo. Matapos noon, napagtanto niya na pinakawalan ito ng mga baliw para habulin siya. Sa kabilang banda, si Shelly ay nalungkot nang makita ang patay na baboy dahil bahagi ito ng kanyang nakaraan. Samantala,
si Maya ay nakarating sa isang cabin kung saan pinatay ang kanyang jowa. Pagpasok niya sa loob, napaiyak na lang siya nang muli niyang maalala ang malagim na sinapit nila ng kanyang jowa sa kamay ng mga baliw. Matapos siyang makapagbihis, nakarinig siya ng ingay at nang aatakihin niya na ito, nagpakilala ang isang lalaki na isa siyang pulis, tinulungan niya ang sugatan na dalaga, at nang aalis na sana sila ay biglang binaril ni Pinup Girl ang kawawang pulis gamit ang kanyang crossbow. Mabilis na nagmaneho si Maya palayo, subalit makalipas lang ang ilan sandali, paubos na ang gasolina ng kanyang sasakyan kasi mahal na daw ang diesel. Nakakita siya ng bahay at nagtungo dito para humingi ng tulong, pero nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakita niya sa salamin na ginamot ng mga tao roon ang kanyang mga sugat, subalit nagdududa pa rin ito sa kanila. Samantala, may dumating na isang EMT van sa bayan, ipinadala ito para sunduin si Maya at para mailipat siya sa ospital sa sarili niyang lungsod. Ang driver ay huminto sa isang gasolinahan upang mag-refill ng gasolina, ngunit napansin niyang walang tao sa paligid, kaya hinanap niya ito upang magbayad. Biglang lumitaw ang may-ari ng gasolinahan na si Rudy, at tinanong kung saan siya patungo. Ipinaliwanag ng driver na pupunta siya sa mga cabin sa gilid ng lawa dahil kailangan niyang sunduin ang sino man doon. Samantala, nakatanggap si Maya ng mensahe mula sa kanyang kapatid na nagsasabi sa kanya na nagpadala na siya ng EMT para kunin siya. Hiniling niya kay Maya na maghanda kaagad dahil ilang minuto lang ay darating na ang ambulansya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gregory sa silid. Napansin niya kung paano siya tinitingnan ni Maya at tinanong kung bakit siya tinitingnan ng ganoon. Tapat na sinabi ni Maya na pinaalalahanan siya ng kanyang mukha ng killer. Nang marinig ito, hindi gaanong nakipagtalo o tumutugon si Gregory, basta na lang siyang umalis sa silid. Pagkalipas ng kanyang pag-alis, si Maya ay mabilis na isinara ang pinto at itinulak ang isang mesa sa harap nito, tiniyak na walang makakapasok at makagambala sa kanya. Bigla, napansin niya ang isang gunting na pang-surgery na nasa sahig. Mabilis niya itong pinulot at iningatan para sa kanyang proteksyon. Matapos noon, nakarinig siya ng ingay sa labas ng bintana. Pagtingin niya sa labas, nakita niya si Gregory na nakikipag-away sa kanyang mga kaibigan. Maliwanag na galit siya, at sumakay sa kanyang kotse at umalis. Pagkatapos noon, sabik na naghihintay si Maya ng isa pang mensahe mula sa kanyang kapatid na babae, ngunit may biglang sumusubok na pilitin ang pagbubukas ng pinto. Ito ay hawak ni Shelly at sinusubukang pumasok para patayin siya. Mabilis na itinulak ni Maya ang pinto gamit ang lahat ng kanyang lakas, matagumpay na napigil ito. Subalit nang lumingon siya, agad niyang sinaksak ito gamit ang napulot niyang gunting, dahil alam niyang nasa likod niya na ito. Agad siyang tumakbo sa isang silid at nilock ang pinto. Sa desperadong pagtatangka na makatakas, sinubukan niyang sirain ang bintana ngunit hindi ito gumagalaw. Pagkatapos ng ilang tensyonadong sandali, biglang naging tahimik ang lahat sa labas. Nagsimulang mag-isip si Maya na baka umalis na ang mga baliw, kaya dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto at lumalabas. Ngunit ang nakita niya ay nakakagulat, ang nurse at lahat ng kanyang mga kaibigan ay nakagapos, patay na. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na hindi sila ang mga killer. Biglang lumitaw si Dollface at agad na tumakbo si Maya palabas ng bahay. Habang tumatakas, napansin niya ang isang EMT van na nakaparada sa malapit at nakita niya ang driver nito na wala ng buhay. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa loob ng van, ngunit sa sandaling tumingin si Maya sa salamin, bigla niyang nakita si Shelly at ang dalawa ay naglaban. Matapos mapatay ni Maya si Shelly, biglang dumating si Scarecrow sa labas at nagsimulang hampasin ang pinto ng van. Sinusubukang pumasok. Mabilis na nagmaneho si Maya sa van at umalis palayo sa lugar. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, muling nabuhay si Shelly dahil hindi pa pala ito patay, at bigla niyang tinali ang leeg ni Maya mula sa likuran, kaya nahirapan siyang huminga at nawalan ng kontrol sa sasakyan at bumangga ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang gumagapang si Maya mula sa wasak na ambulansya. Habang siya'y nagmamasid sa paligid, napansin niya ang katawan ni Shelly ay nakabulagta sa semento. Maingat siyang lumapit sa katawan, at malapit nang tanggalin ang maskara upang makita kung sino ito, ngunit biglang narinig niya ang tunog ng paparating na truck, kaya mabilis na tumakbo si Maya papasok sa gubat at nagtago, lihim na nanonood mula sa malayo. Dumating ang dalawa pang baliw sa lugar, at sa sandaling matanggal ang maskara, ipinakita na wala ng buhay si Shelly. Dahil dito, si Scarecrow ay nababalot ng matinding damdamin, nagsimula siyang umiyak, puno ng galit at dalamhati. Sa sandaling iyon,
Ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata kasama si Shelly ay biglang bumabalik, naaalala kung paano sila naglalaro noon nang sila ay bata pa. Ang isa pang baliw na si Dollface ay malinaw din na labis na naapektuhan sa pagkamatay ni Shelly, ngunit sa kabila ng kanilang dalamhati, malinaw ang isang bagay, maghahabol sila ng paghihiganti kay Maya. Mula sa malayo ay pinapanood ni Maya ang pagdadalamhati ng mga baliw, dahil sa kanyang nakikita, napagtanto niya na ang tatlong baliw ay may napakalakas na ugnayan. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.